Matagal na hindi tayo nakapag-upload sapagkat gabi-gabing umuulan at hindi pa soundproof ang ating studio. Kaya naman pasensya na. Pero bawing-bawi sapagkat napakaganda nitong kwento ng kaabang nating si Sandy. Ito ang hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love to kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, matagal ko nang alam na may trust issues ako. High school pa lang ako nung ikintal ko sa utak ko na napakaraming tao sa mundo at napakamalas ko na lang talaga kung sa dami ng pagpipilian ko ay maling tao pa rin ang makukuha ko. Kaya lang nung high school ko rin na-realize na kahit ang daming tao mong nakikita at nakakasalamuha araw-araw, kung takot kang magtiwala, mararamdaman mo pa rin na nag-iisa ka kasi yung takot mo ang pipigil sa'yo para ipakita ang totoong ikaw, magkwento ng totoong saloobin mo, gumalaw ng walang kinatatakutang pintas mula sa ibang tao. Sa madaling salita, physically may mga kasama nga ako, may mga kaibigan ako pero deep inside me, I was all alone. Galing ako sa pamilyang masasabing may kaya pero nababalot din ng madilim na sekreto ang dahilan kung bakit hiwalay ang mga magulang namin. By the way, our mom is Filipina at si daddy ay Iranian. Lumaki kami ng mga kapatid ko na akala namin ay perfect ang relasyon ng mami at daddy namin pero hindi pala. Hindi namin naranasang marinig na nagsisigawan ng mga magulang namin. Mas lalo namang hindi namin nakita na nagsasakitan sila. Tatlo kaming magkakapatid sa ina. Panganay si Ate Sheila, iba ang tatay niya. College jowa ni Mami na hindi niya nakatuluyan. Kami ng bunsong si Amir ang tunay na magkapatid sa aming tatay na Iranian. International student siya na na-inlove kay Mami at nakasal sila pero hindi kami naging Muslim noon. At hindi rin naman kasi halatang Iranian surname ang apelido namin ni Amir na Naura. Hindi rin halal foods ang kinakain namin pero si Daddy noon palang mga bata kami ay napapansin kong napakadalang namin siyang makasalo sa pagkain. At sa mga documents like mga forms sa school na nanghihingi ng religion, sinusulat kong Christian ako although hindi naman din kami nagsisimba. Yes, religion wasn't a part of life naming mag-iina noon. Pati si Ate Sheila who goes to simbang gabi pero alam kong dahil lang sa mga friends niya at sa kung anumang gimmick nila. Grade 6 ako nung madaling araw o gabi na pumasok si Daddy sa kwarto ko. Namalayan kong hinagkan niya ako sa magkabilang pisngi ko, then sa noo at bumulong ng I love you, Sandy. Hindi ko lang minulat ang mga mata ko noon. Hindi rin ako sumagot o kumilos kasi antok ang diwa ko. Kinaumagahan, normal lang kami. Nag-almusal at nagmadaling pumasok sa school, then after a whole day sa school, umuwi ng bahay and as I walked to my room, narinig kong umiiyak si Amir sa kwarto niya kaya sinilip ko. Nakahiga, nakatalukbong. Amir was in 4th grade back then. Amir, are you okay? Why are you crying? Tanong ko. Ibinaba niya ang kumot sa tapat ng mukha niya. Nangingintab sa luha ang pisngi niya at umiiyak pa ring sumagot sa akin ng wala na pala si Daddy. Alam mo ba yon? Naghiwalay na sila ni Mami.
Kagagraduate ko ng high school when I was 16 years old nung makaranas ako ng buhay sa baryo na parang lahat ng tao ay magkakakilala at magkakaibigan at ang bawat pamilya ay sobrang attached sa isa't isa. Oo, nakita ko at napansin ko ang mga tao noon kahit na napilitan lang akong sumama kasi wala akong kasamang maiiwan sa bahay. Yung bahay na tinutukoy ko, bahay kung saan kami lumaki ng mga kapatid ko ay condominium sa Eastwood, Quezon City. Nung grade 3 ako, lumipat kami from 13th floor pababa sa 8th floor kasi dati 2-bedroom lang yung unit namin. Kaming magkakapatid noon ay magkakasama sa isang kwarto at sina mami at daddy naman sa kabilang kwarto. Lumipat kami sa 8th floor kung saan may 6 na kwarto pero yung master bedroom lang ang malaki. All the other 5 rooms ay maliliit na like 8 by 10 feet. Pero at least kanya-kanya na kami ng kwarto at may guest room at maid's room pa. Noon nakala ko mas makabubuti yon pero parang nagkaroon ng pader sa pagitan namin ng mga kapatid ko. We started to be obsessed about our privacy and sense of belongings. We learned how to be possessive or selfish kasi we don't share things anymore. Ang sayo, sayo, ang sa akin. At sa condo, hindi nagagamit ang salitang kapitbahay kasi they don't exist. May mga residente sa ibang unit sa bawat floor pero they don't talk to you at kung ikaw naman ang kakausap sa kanila, sasagot man pero parang napipilitan lang at masyadong halata na wala silang interes na makilala ka. Nasanay ako sa ganong pakita ng mga tao. I get to see videos of foreigners talking about their experiences of Filipino kindness and hospitality pero what I see in the videos are people in the provinces. May dagat, may gubat, bukid, ilog. And the people are smiling and laughing. Pero sa lugar kung saan ako nakatira noon, walang ganon dahil ang mga taong madalas kong makita, nakakasalubong sa lobby, nakakasabay sa elevator ay mga taong walang pake sa kapwa. Sometimes you get to rub shoulders and elbows with them sa elevator pero pakiramdam nila, wala silang kasama kasi for them, you don't exist. Yung barrio life experience ko when I was 16 ay nangyari sa Camarines Norte in a small town called Santa Elena. Taga roon si Tito Manuel na pangatlong nakasama ni Mami. Unang asawa niya si Daddy na umalis nung grade 6 ako, kasal sila. Umalis si Daddy, walang paliwanag si Mami kung bakit kaya nagtanim kaming magkakapatid ng galit sa kanya. We hated her for that. Lalo na ako kasi she knows me for being a daddy's girl. Alam ko naging masamang anak ako noon kasi dumating ako sa puntong sinisigawan ko si Mami habang umiiyak ako, asking her explanation kung bakit iniwan kami ni Daddy. But she won't talk. Ang sabi lang, hindi niyo maiintindihan. Someday, you'll know. Someday, you'll understand. Nagtanim kami ng galit sa mami namin. Ako at si Amir pero si Ate Sheila, natural ay hindi apektado kasi nga hindi naman niya tatay ang daddy namin ni Amir. Normal lang ang buhay ni Ate Sheila noon. She's the normal kind of Manila girl na mahilig sa mga fancy things at mga gimmicks. Si Amir alam kong kakampi ko siya. Pareho kami ng sentimiento pero nagbago ang ugali niya since iniwan kami ni Daddy. Naging secluded si Amir kapag nasa bahay siya. Halos wala siyang kinakausap. Maging si Mami, kinakatamaran niyang kausapin. Pareho kami. Lagi ding nakalak ang pinto ng kwarto ni Amir kahit nasa loob lang siya at kapag
kinatok mo, siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo or else babagsakan ka niya ng pintuan. Naging engross si Amir sa computer niya noon. Pero may mga kaibigan siya at masaya siya kapag kasama niya ang mga friends niya. Ako nung high school, marami akong nakakasama at wala akong kaaway pero isa lang ang itinuring kong kaibigan ngunit hindi best friend. Siya si Aliyah. Siya ay anak ng isang matinong pulis. Kasama ko lagi si Aliyah, seatmate sa classroom pero hindi ko siya maituring-turing na best friend dahil, di ba, ang best friend nasasabi mo sa kanya lahat ng bagay tungkol sa'yo, even your secrets. Kay Aliyah, maging kahit kanino ay may isang bagay sa akin noon na hindi ko pinaalam sa kahit kanino. Kinimkim ko lang sa loob ko, sinikreto ko dahil ayokong makakuha ng negatibong atensyon. I was 13. Namolest siya ako ng taong akala ko anak ang turing sa akin. Siya si Tito Ranil, pangalawang lalaking nakasama ni Mami. Hindi ako ni-rape. Salamat hindi. Pero nahalikan niya ako sa lips, nayakap at nahawakan niya ang private part ko. Nagulat ako noon, kahit 13 lang ako noon, I felt na mali yun. Naitulak ko siya and since then, iniwasan ko na kahit nasa iisang kondo kami kasi kasama namin siya noon. When he tried to talk to me, apologetically, nabantaan ko siya. Don't get near me again or else isusumbong kita. Kanino? Sa mami mo? Nakangisipang sagot niya but I said, no, hindi kay mami. Sa pulis. Sandy, hindi ko sinasadya yun. Mali ang interpretasyon mo. Asawa ko ang mami mo. Paanong ganyan ang andar ng utak mo? Dati naman akong malambing sa iyo All emote niyang paliwanag tsaka lumapit sa akin pero tumakbo ako papasok sa kwarto ko. That time that I was 13, I secretly in love ako kay Paul na classmate ko. Close kami pero hindi niya alam na crush ko siya. Ang cute niya, lalo na sa lips niya pero namatay yung pagka-crush ko sa kanya kasi after nang ginawa sa akin ni Tito Ranil, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na. Dati kapag nakapanood ako ng kissing scene sa TV, parang kinikilig ako kasi ini-imagine ko na si Paul ang unang makakahalik sa akin pero hindi dahil nahalikan na ako ng demonyong nagkunwaring mabait. May mga times noon na umiiyak ako kasi pakiramdam ko talaga na baboy ako. Unfortunately, wala akong mapagsumbungan noon, not even Aliyah na itinuring kong kaibigan. Pero totoo ang banta ko kay Tito Ranil noon na kapag inulit niya ang ginawa niya, isusumbong ko siya kay Tito Franz, yung pulis na daddy ni Aliyah. At yun nga, dahil sa pangit na experience ko na tinago ko lang, nawalan ako ng ganang magka-crush at mag-fantasize na dati mahilig kong gawin. Iniisip ko kasi, what if malaman ng magiging boyfriend ko na may ganon akong experience? Anong magiging reaction niya? Then tatanungin ako, bakit hindi ako nagsumbong? And worse, baka hindi pa siya maniwala na ganun lang ang nangyari. Baka isipin pa niyang dahil magkasama kami sa isang bahay ng demonyong yon ay may iba pang malaswang nangyari. Kaya nga sabi ko, isinikreto ko na lang kasi ayokong makakuha ng atensyon. Buti naman sana kung lahat
maniniwala sa akin. 2 to 3 months after nung umiwas ako kay Tito Ranil, bigla na lang silang naghiwalay ni Mami na walang drama. Then the following year, may ibang lalaki na naman si Mami. Si Tito Manuel who owns a big house in La Vista, that's also in Quezon City pero medyo malayo sa condo. Nung medyo matagal na sina Mami, kinausap nila kami na aalis na kami ng condo at titira na kami sa bahay ni Tito Manuel pero for the first time since umalis si Daddy, ay nagsalita ako kay Mami ng pagtutol. Sinabi ko na hindi ako sasama. And Mami said, "May iwan ka dito." Hindi ko siya sinagot kasi style ko yun kahit nung bata pa ako. Sasabihin ko lang kung anong gusto ko o ayaw ko pero hindi ako makikipagdebate dahil ayokong matalo. Ako basta sinabi ko na kung anong ayaw ko, yun na yun. Hindi na mababago at alam kong alam ni Mami yun kaya ang nangyari, hindi kami lumipat lahat sa bahay ni Tito Manuel. Si Ate Sheila lang ang totally lumipat kasi malapit ang bahay ni Tito Manuel sa Merinol na Miriam College ngayon kung saan nag-aaral si Ate Sheila ng college. Si Ate Sheila ay mas matanda sa akin ng 5 years kaya nung 15 ako ay 20 na siya. Nakikita ko na parang totoong mabait at disenteng tao si Tito Manuel kaya lang natatakot akong maging close sa kanya. Sumasama ako sa mga lakad nila, kami ni Amir pero I don't really get along so well with Tito Manuel. Si Amir medyo close na siya noon kay Tito Manuel dahil kay Borge na anak ni Tito Manuel sa dati niyang asawa. Schoolmate ni Amir si Borge at pareho silang addict noon sa computer games. April 2011 nung magpunta kami sa Santa Elena, Camarines Norte, birthplace ni Tito Manuel para mag-summer vacation. First time ko makaranas ng provincial life and I must admit na masaya at excited ako sa mga nakikita ko. Pero I know na hindi nakikita sa mukha ko ang saya at excitement kasi sanay na ako noon na mag-fake ng emotions ko at wala talagang tao sa paligid ko ang pwede kong pagsabihan kung anong nararamdaman ko. Malaki ang bahay ng parents ni Tito Manuel at sa katabing bahay nila na bahay ng kapatid niyang panganay ay may malaking sari-sari store kung saan ako nagpa-load nung araw na yon. Uso pang BlackBerry phones noon at napansin ng babae ang hawak kong cellphone. "Wow, BlackBerry?" Na-amaze na sabi niya. Siya si Tony na naging kaibigan ko simula nung araw na yon. Nagpa-load din si Tony that day at nagkakuhalan kami ng number. Masaya siyang kausap, makwela at dahil sa kanya ay na-enjoy ko totally ang bakasyon ko doon. Na-amaze din ako sa kanya kasi that day na nagpa-load siya ay sa kanya pala yung motor na nakapark sa harap ng tindahan. At yun ang sinakyan niya kasi medyo malayo ang bahay nila. Dahil kay Tony, Kuya Bono, ang dami kong napuntahang lugar at naging kaibigan ko rin ng mga kaibigan niya, boys and girls. At maraming boys daw ang nagkakagusto sa akin pero sabi niya, "Ay naku, huwag mong papansinin yung mga yan kasi may ipapakilala ako sa iyo na taga Maynila din. Sobrang gwapo at sobrang bait. Sa kanila ako titira kasi sa Maynila ako mag-aaral." Sino yun? Kunwari curious at interesado ako kasi ramdam ko yung sincerity ni Tony na ipakilala ko sa taong pinagkakatiwalaan niya talaga at iniwas pa nga niya ako sa mga boys sa kanila na pakiramdam niya siguro ay hindi karapat-dapat sa akin. Mataas ang respeto sa akin ni Tony. Sobrang concerned siya sa akin. Kapag nasa bahay ako ng tita nila kung saan siya nakikitira noon, sobrang asikaso niya ako at parang espesyal na bisita ang turing sa akin. Lino ang nickname niya. Gwapo, matalino, mabait.
Kapag natuloy ako mag-aral sa Manila, dadalawin mo ako sa Marikina at na makilala mo rin si Lino at mga kapatid niya. Mababait silang lahat, Sandy. Wala pa akong nakilalang tao sa buong buhay ko na kasing babait nila. Bago ko ma-meet in person si Lino, alam ko na ang kwento ng buhay nilang magkakapatid kasi kahit hindi ako nagtatanong kay Tony noong nagbakasyon ako sa kanila ay panay ang kwento niya tungkol kay Lino. Na-joke ko nga siya minsan noon eh. Siguro crush mo yung Lino na yun, no? Ay, hindi, Sandy. Parang kapatid ko yun. At isa pa, hindi ako magugustuhan noon. Ikaw, sure akong mai-inlove siya sa'yo kapag nakita ka niya kasi maganda ka at mabait ka rin naman. Sa Miriam College na rin ako nag-enroll. Ayoko lang ulit makipagdebate kay mami tungkol doon kasi marami siyang friends sa Miriam. Isa pa, ayokong makisuyo sa kanya para samahan akong mag-enroll sa kung saan ko man gusto. Sa Miriam kasi, si Ate Sheila na lang ang kasama ko kasi doon siya graduate. Yes, noong first year college ako, graduate na si Ate Sheila. Sabay kami nag-graduate noong 2011. High school ako, college siya. Kasama ko pa rin si Aliyah sa Miriam, same course kami. At noon ko na-realize kung bakit gusto akong kaibigan ni Aliyah kasi halos pareho kami ng ugali at mga gusto. Pareho kaming boring. Picture this. While ang mga kabataan noon ay napaka-vibrant ang mga buhay nila, kami ni Aliyah, school bahay, at pareho kaming nahook sa Games of Thrones series noon sa HBO. Wala kaming eksenang pinapalagpas at kapag nagkita kami kinabukasan sa school, Games of Thrones pa rin ang kwentuhan namin. Nakakatawa na habang ang mga classmates namin ay napapangiti ng mga crush or mga boyfriends nila, nandun kami sa corner ni Aliyah at tungkol sa Westeros at Essos ang pinagkukwentuhan namin. May pandak kaming kaklase nung first year college kami. Tinatawag namin ni Aliyah ng Tyrion, yung midget sa Game of Thrones. Pandak pero punong-puno ng kayabangan. Dalawang linggo na since nagsimula ang classes nung mag-text si Tony. Malungkot siya kasi hindi siya natuloy mag-aral sa Maynila. Nanganak kasi ang tita niya kung saan siya nakikitira noon kaya napilitan siyang mag-enroll sa State College sa Santa Elena. Kumuha siya ng BSc. Walang nanay at kapatid si Tony. Ang papa niya ay OFW sa Saudi Arabia pero expired daw ang working permit kaya kung saan-saan na lang nagtatrabaho ng illegal at hindi rin regular kung magpadala kay Tony. Masungit ang tita ni Tony pero pinagtitiisan niya kasi wala siyang choice at akala niya makakaalis na siya sa tita niya nung first year college siya sana pero hindi nga natuloy. Ang papa ni Tony at papa ni Lino ay dating best friends at magkasama rin sa trabaho sa Saudi pero namatay sa Saudi ang papa ni Lino dahil sa aksidente sa trabaho. Pero nauna raw pumanaw ang mama nila dahil sa sakit. Elementary pa lang daw si Lino nung maulila sila sa ina, silang apat na magkakapatid. Third year high school naman siya nung madisgrasya ang papa nila kaya maaga silang nawalan ng magulang. May ate rin silang kapatid lang nila sa ina, si Ate Mia. 9 na taon ang tanda ni Ate Mia kay Lino. Si Lino naman ang panganay sa kanilang 4 na tunay na magkakapatid.
Si Ate Mia ay pumanaw din noong 2017 dahil sa panganganak. Isinilang niya si Angelo or Jello at ito ay naiwan kina Lino at ng mga nakababatang kapatid niya dahil si Kuya Romy na asawa ni Ate Mia ay nagkasakit naman sa pag-iisip dahil sa pagkawalan ng pinakamamahal niyang asawang si Ate Mia. Nung maikwento sa akin ni Tony ang tungkol sa pagkawala ng mga mahal sa buhay ni Lino, parang nadurog ako. At labis na napahanga kay Lino kahit hindi ko pa siya kilala noon. Naisip ko rin ang kay tagal kong sinisintir na problema. Yung pag-iwan sa amin ng daddy namin at walang-wala ito kumpara sa sitwasyon ni Lino. Si daddy kasi bumalik lang sa Iran. Samantalang ang mga magulang ni Lino, maging ang panganay nilang kapatid ay mga pumanaw. Noong second year college na ako, first semester sa wakas ay natuloy na si Tony na mag-aral sa Marikina at doon nga siya tumira kina Lino at gaya ng usapan namin ay dadalawin ko sila para makilala ko si Lino at mga kapatid niya. Kasama ko si Aliyah noong magpunta kami for the first time. Text and call lang kami ni Tony hanggang sa matuntun nga namin ni Aliyah ang bahay ni Lino sa Golden Mile Subdivision sa Marikina. Malapit lang ito sa Marikina Polytechnic College kung saan parehong nag-aral si Lino at Tony, maging si Ella na kapatid ni Lino. Yung dalawa pang nakababatang kapatid ni Lino, sina Cherry at Lodi ay mga high school pa lang noong makilala ko sila in 2012. Lumang bungalow ang bahay nila. May 2 punong kahoy sa harapan, yung isa ilang-ilang. Meron din silang puno ng puti na santan malapit sa porch nila. Pagpasok mo sa salas nila, agad mong mapapansin ang malaking ribulto ni Mother Mary sa pagitan ng 2 pinto ng mga kwarto. May fresh sampagitan na nakakwintas doon at nakasindi ang dekuryenteng maliliit na bumbilya na hugis kandila. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nahulaan ko na relihiyoso sila at tama si Tony. Napakababait ni Lino at mga kapatid nila. Ang maingay lang sa kanila noon ay ang bunsong si Lodi, siya ang laging nagpapatawa. Nung dumating kami ay nasa kabila sina Ate Mia, Lino at Ella. Naglilinis sila sa nabakanteng apartment na pagmamay-ari nila. 5 pintong apartment yon na siyang naiwan ng parents nila at siyang nag-iisang source of income nila. Noong 2012 ay dalaga pa si Ate Mia pero engaged na siya kay Kuya Romy na nagtatrabaho naman sa Coca-Cola sa Sumulong Highway. That day ay nakilala ko din si Kuya Romy at napakabait din. Alam mo yung lambing niya sa mga kapatid ni Lino, para siyang tatay nila. At si Lino, gwapo talaga ang mukha pero napakasimple niya. Kapag weekend at naroon lang siya sa bahay nila, kung ano lang yung maisuot niya, madalas ang t-shirt niya ay luma na may butas kasi pambahay lang naman daw. Wala kang makikitang yabang o arrogance sa pagkatao ni Lino. Ang lambing ng boses niya, actually lahat sila malalambing magsalita. Maliban lang talaga kay Lodi na mataas lagi ang boses at laging nakatawa. Si Tony naman parang kapamilya talaga nila. Si Tony ang laging nagluluto kasi sanay talaga siyang magluto. Pero sa lahat ng trabaho, tulong-tulong sila. Kuya Bono, mapapabilib ka talaga sa kanila. Kahit wala silang magulang, buong-buo sila at nagkakaisa. Kaya naman, hindi ko maitatanggi na napahanga talaga ako sa kanila at kay bilis na hulog ang loob ko kay Lino.
Mula July 2012 hanggang September ng taon ding yun, Kuya Bono, tuwing weekend, nagpupunta ako kina Lino. Kahit kung minsan ay hindi ko kasama si Aliyah. Ang dahilan ng pagpunta ko doon ay dahil ang sarap nilang kabanding at syempre dahil gusto kong makita si Lino. 3 months sa tuwing Sabado naroon ako pero may isang gabi ng Biyernes na bigla na lang akong natauhan. In love na ako kay Lino. Malalim na ang paghanga ko sa kanya. Pero siya, hindi ko makitaan ng senyales na gusto ako. Naisip ko noon na huwag munang magpunta kinabukasan na araw ng Sabado. Nagstay lang ako sa bahay, nanood ng TV sa kwarto ko maghapon kahit na parang napapaso ang puwit ko at ang mga paa ko'y gustong humakbang at magbiyahe papunta kina Lino. Nilabanan ko ang udyok ng damdamin ko hanggang sa nag-text si Ella, nakababatang kapatid ni Lino. "Hi Ate Sandy, hinihintay ka namin." Nagdahilan na lang ako, nagsinungaling. Hindi mo na ako makakapunta, Ella. Marami kasi akong homeworks eh. Kumusta kayo dyan?" "Okay naman kami ate. Nagluto kasi si kuya ng spaghetti eh. Sabi niya ipagtira ka namin." Napangiti ako sa text na yun ni Ella. Gusto ko pa sanang tanungin kung may nasasabi si Lino tungkol sa akin pero hindi ko ginawa dahil baka makahalata sila. Yes, Manila girl din ako kagaya ng ate Sheila ko pero hindi kasi ako kasing liberated niya. Masaya pa rin ako noon dahil naiisip din pala ako ni Lino. Nung araw na yon dahil sa napaka-positive na feelings ko ay muntikon ko pang makabati si Mami. Nung lumabas kasi ako ng room ko para uminom ng tubig, nadaanan ko sila ni Amir sa living room at masaya sila. Muntikan na akong tumabi sa kanila pero kaagad ko ring naisip na may galit pa pala ako sa kanya dahil ilang taon na ang nakalipas ay hindi pa rin siya nagpapaliwanag kung bakit sila naghiwalay ni Daddy. Hindi ako sumali sa kanila that day. Dumiretso ako sa kusina, uminom ng tubig at bumalik sa room ko na walang lingon sa kanila nung madaanan ko sila sa living room. But if I'd be honest sa sarili ko, siguro that time ay kagaya na rin ako ni Amir na nakapagpatawad na kay Mami at nakamove on na sa pag-iwan sa amin ni Daddy. Pero mas pinili ko pa rin pairalin ng pride ko at naggagalit-galitan pa rin ako kay Mami. Pero sa totoo lang, while nagmamature ako noon ay napapahanga ako. Napapahanga ako kay Mami kasi kahit wala na si Daddy, ay nagagawa niyang itaguyod kaming mga anak niya. She's a very competent businesswoman. Alam kong nung maghiwalay sila ni Daddy at pumasok sa buhay niya si Tito Ranil, ay dalawa sa business partners niya ang kumalas sa kanya for moral reasons. Naiwang mag-isa si Mami sa pagtataguyod ng mga negosyo niya na naiwan sa kanya, and during those times, alam kong down siya financially pero muling nakabangon nung maghiwalay na sila ni Tito Ranil. Bago pa niya makilala si Tito Manuel, okay na ulit si Mami pero alam kong malaki din ang naitulong ni Tito Manuel para lalo pang lumago ang mga negosyo ni Mami. Yes, I was aware of all those issues sa buhay ni Mami kahit hindi kami nag-uusap. At kahit noong mga panahong down siya ay hindi naman nabawasan ang perang pumapasok sa account naming magkakapatid monthly. Kaya naman kahit noong mga panahong nasusuklam ako kay Mami, ay napapahanga pa rin ako sa galing niya. Ang masakit lang talaga noon dahil sa sobrang galing niya ay tila no big deal sa kanya ang pag-iwan sa amin ni Daddy. Tuloy ay naging broken family kami at kami ni Amir ang sobrang nasaktan.
3 months na hindi ako nagpakita kina Lino pero lagi ko silang naiisip, lalo na si Lino. Mahal na mahal ko na siya noon kaya nagkaroon ako ng takot na mas lalo pang lumalim ang pag-ibig ko sa kanya at ayokong makita ang sarili ko na sobra nang nagpapakadesperada kaya ako pang nagpupunta sa kanila. Hindi dahil sa may kaya kami at sila ay simple lang kaya ako nagkaroon ng ego. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Ang tinitingnan ko ay ang katotohanang babae ako. Filipina na hindi kagaya ng Ate Sheila ko kaya dapat hindi ako desperada sa lalaki. Pero isang araw ng Sabado, kumatok si Mami sa kwarto ko and she said, "May bisita ka, Tony and Lino." Diretso ang titig ni Mami sa mga mata ko pero nagawa kong itago ang pagkagulat ko. Pasimple ako nag-ayos ng sarili ko bago ko sila pinuntahan sa anteroom. Maliit na living room yun na siyang unang bubungad pagbukas mo ng main door na malapit lang sa elevator. Pagkatapos ng anteroom ay pinto ulit na papasok naman sa main living room. Sa anteroom ay may floor to ceiling na salamin na bintana at nadatnan ko ang dalawang tila natatakot habang nakatanaw sa ibaba kahit na nasa 8th floor lang naman kami. "Nakakalula?" Narinig kong sabi ni Tony kasabay ng pagbukas ko ng pinto. Napalingon sila sa akin pero hindi ko sinadyang huwag tumingin kay Lino. Kahit na yun ang gusto ng puso ko, ang matitigan sana siya. Mabuti na lang ay kaagad inabot sa akin ni Tony ang pasalubong niyang hapilo. 3 garapon yun ng mixed nuts na imported. "Muwi si Papa. Sayang hindi mo siya na-meet." Balita niya. Hindi ako nakasagot dahil parang hindi ko kayang magsinungaling na nakaharap si Lino. Bumukas ang pinto ng main living room, si Mami at nasa likod niya si Amir. "Ba't di kayo pumasok dito?" Nakangiting sabi ni Mami. Halos sabay na tumayo sina Tony at Lino kasabay ng kanilang pagbati kay Mami. Mami ko, Lino and Tony." Simpleng pakilala ko. "Pasok kayo, anak, ayain mo sila dito sa loob." Natouch ako sa salitang anak na kahit tagal kong hindi narinig mula sa mami ko dahil sa matagal kong pag-iwas sa kanya. Pero hindi pa rin kami lumipat sa living room dahil magpapadental cleaning pa daw si Tony. Hindi ko sila pinigilan nung magpaalam sila. Hindi dahil sa ayaw ko silang magstay pa kundi hindi talaga komportableng kaharap si Lino. Nilagay ko sa pantry ang 2 hapilo. Dinala ko sa kwarto yung isa then nag-beep ang cellphone ko. Agad kong binasa. Text mula kay Lino. "I miss you." Gusto kong replyan yon kasi ayaw kong isipin niyang hindi ko siya namimiss pero hindi ko talaga alam kung anong ire-reply ko. Alangan namang I miss you too or okay. Hindi ako nag-reply pero hindi ako napakali ng ilang oras. Hawak ko ang cellphone ko the whole time habang ngumunguya ng masarap na mixed nuts, lalo na ang paborito kong cashew nuts at pistachio. Nang marinig ko ang phone ko, si Lino, at hinayaan kong mag-ring ng 5 beses bago ko ito sinagot. "Busy ka yata. Hindi ka nagre-reply." Ito ang una kong narinig sa kanya. Tahimik ang paligid niya. "Nasaan ka?" Tanong ko. "Dito sa labas ng waiting area ng dental office, nakasalang si Tony." "Ang tahimik naman dyan." "Kulob eh. Pero ang lakas ng aircon. Nilalamig nga ako eh. Ang lamig. Kasing lamig mo na yata sa amin." Natinag ako sa salitang yan ni Lino. Hindi siya pala birong tao kaya inisip kong patama niya yon sa akin. "Sandy, anong nangyari? Bakit bigla kang nanlamig sa amin?"
May hindi ka ba nagustuhan sa amin maliban sa pagiging mahirap at magulo namin sa bahay? Lino, hindi ganun. Sandy, alam kong may dahilan ka. Pakisabi mo nga para hindi kami nagtataka. Naisip ko ang mga kapatid niya na talagang lahat ay naging madikit sa akin at noon ako parang kinurot ng konsensya ko kasi parang bigla ko din silang iniwan or iniwasan. Kahit ano pang dahilan yan, Sandy, sabihin mo lang, maunawaan ko. Basta, totoo sana. Alam kong narinig niya ang pagbuntong hininga ko. See, that sigh. I know it means something. Please say it, Sandy. Hindi ko lubos na naunawaan ang pagbalong ng luha ko nung handa na ako magsalita. Lino, pangit eh. Pangit na sa akin pa manggaling ito pero sige. Kesa naman nagtataka kayo kung bakit bigla na lang akong hindi nagpupunta sa inyo. Kasi Lino, ayaw kitang makita. Kaya pala kanina, hindi mo man lang ako sinulyapan. Pero bakit, Sandy? Anong nagawa ko para magalit ka sa akin? Wala, hindi ako galit sa'yo. Kabaliktaran ng galit ang nararamdaman ko sa'yo and I thought hindi tama na ma-fall ako sa'yo kasi napo-fall ka sa akin, Sandy. Are you sure na pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? May feelings ka rin sa akin, Lino. Matagal na, Sandy. Noon pang una kitang makita pero nung makilala kitang mabuti, alam kong alangan ako sa'yo dahil sa estado ng buhay namin. Kaya nagpasimple lang ako kahit na sa bawat araw na nasa amin ka. Gustong gusto kitang masolo para masabi ko sa iyo yung feelings ko pero natatakot ako na baka hindi mo ako magustuhan at hindi ka na bumalik sa amin. Pero hindi ka pa rin bumalik kahit wala pa akong sinasabi tungkol sa feelings ko. I don't care about estado ng buhay, Lino. I care about estado ng puso. I love you, Sandy. Pero hindi mo maialis sa akin na mag-alangan. I love you too, Lino. Period na. Wala nang pero-pero. I love you more, Sandy. At hindi lang ako. Hindi lang ako nagmamahal sa'yo kundi buong pamilya ko. Mahal na mahal ka namin. There is where our love started and I was lucky kasi iba ang relationship namin kumpara sa iba. Para lang kami magkaibigan na nandyan para sa isa't isa pero hindi kami nagiging intimate masyado. He holds my hand, he kisses me sa pisngi, yes sa pisngi lang. Niyayakap din niya ako at niyakap ko din siya ng sobrang higpit noong pumanaw si Ate Mia kasi ayon sa kanila, parang mas masakit ang pagkawala ng ate nila kaysa pagkawala ng parents nila kasi silang lang ni Ate Mia noon si Jello. Pumanaw si Ate Mia sa panganganak, that's in 2017. Electronics engineer na si Lino noon. Na-take 1 lang niya ang board exam noong 2014 at kaagad namang nakapagtrabaho sa Amcor sa Muntinlupa. Ako naman ay nagmamanage lang noon ng bagong Japan surplus business ni Mami sa Marikina. 2 taon na rin akong graduate noon. Naranasan ko namang ma-employ sa isang kumpanya pero hindi ko na-enjoy. Nag-resign ako hanggang sa sinabi ni Mami na mag-e-expand ang isang business niya at ako na lang ang hahawak. Pumayag naman ako kasi that time medyo okay na kami ni Mami. Medyo lang kasi hindi pa niya totally nasasagot ang mga tanong ko tungkol kay Daddy. But again, na-attach na ng sobra ang buhay ko sa pamilya ni Lino kaya yung mga pinagdaanan nila at yung hinarap nilang pagsubok nung mawala si Ate Mia ay na-compare ko sa sinisintur kong pag-iwan sa akin ni Daddy which is sobrang walang kwenta kumpara sa dinaranas ng boyfriend ko at mga kapatid niya.
First time ko makita si Lino noon na umiyak. May tunog ang iyak niya na parang sobrang nahihirapan siya. Nakakimkim ang mga kamao niya na parang galit at nagtatanong sa Diyos kung bakit na naman nawalan sila ng minamahal, napakabuti naman nilang mga anak. Niyakap ko siya ng sobrang higpit habang humiiyak din ako. Yun ang unang yakap ko kay Lino, yung ako talaga ang yumakap. Pero hindi niya ako niyakap kasi pakiramdam ko walang pag-ibig sa puso niya noon dahil napupuno ito ng lungkot at sama ng loob. Nag-resign si Lino sa trabaho niya kasi walang mag-aalaga kay Jello. Si Ella kasi ay nandyan sa Dubai noon at hindi nga siya napayagan ng employer niya na umuwi nung mawala si Ate Mia. Sina Cherry at Lodi naman ay nag-aaral pa noon at si Kuya Romy ay nagkasakit sa isip at ang pagpapadala sa kanya ni Lino sa mental hospital ay sobra ding iniyakan ni Lino kasi hindi niya matanggap na nasiraan ng bait ang napakabait niyang bayaw na wala ni isang kamag-anak sa Maynila. Taga-Abra si Kuya Mario pero mga pinsan lang niyang hindi naman daw niya ka-close sa mga nasa Abra. Uli lang lubos na siya at wala siyang kapatid. Kaya nga naging napakabait nito kina Lino kasi talagang nagkaroon siya ng pamilyang maituturing simula nung maging sila ni Ate Mia. Sobrang nakakalungkot yun, Kuya Bono, at labis din ako nagtataka noon kung bakit sila nagdudusa ng gadun. Napakababait nila, napakabubuti nilang tao. I'm sorry pero like I said, hindi ako pala simba, hindi ako relihiyosa kaya mas naging doubtful ako noon kung totoo ba talagang may Diyos kasi kung meron, bakit hinayaan niyang sapitin ng mga mabubuting anak niya ang ganon? Sina Lino, lahat sila every Sunday nagsisimba. So why? Bakit kailangan nilang magdusa o maparusahan ng gano'n? Isang araw na dinala ko si Lino sa bahay nila. Naglilinis siya ng bahay habang tulog si Jello na inaalagaan niya. Napansin ko ang malaking rebulto ni Mama Mary sa pagitan ng kwarto ni na Idol at Cherry. Tabi kasi ng salas ang dalawang kwartong yon. Agad humalik sa pisngi ko si Lino. Ako naman ay dumiretso sa kusina upang ayusin sa pantry ang binili kong grocery items at isinalin sa mangkok ang lutong ulam na binili ko din sa restaurant sa tapat ng Japan Surplus na minamanage ko. Pagkasalin ko ng ulam sa mangkok ay bumalik ako kay Lino sa salas. Muli ko pang sinulyapan ang dating lugar ng malaking rebulto ni Mama Mary na noon ay wala na doon. Nakaupo si Lino noon pero hawak pa rin niya ang pang-agiw. Yung si Mama Mary, bakit wala na doon? Nabasag ko eh. Ha? Kailan? Kahapon pa. Nasaan na ngayon? Hindi na ba pwedeng ayusin? Tanong ko pero hindi ka agad siya sumagot at nung magsalita, Mahal, iniisip kong mag-shift na lang sa ibang religion. Gusto kong pumasok sa Islam. Hindi ako sumagot kaagad. Marahan akong umupo sa tabi niya. Mahal, di ba Muslim ang father mo? Yes, Iranian siya eh. Anong klaseng Muslim siya? Shia o Sunni? Napatitig ako kay Lina noon kasi noon ko lang narinig ang mga words na yon at noon ko lang nalaman na may mga klase din pala ng Muslim. Hindi ko alam eh. Bakit may mga klase pa ba ng Muslim? Basta alam ko Muslim siya. Okay. Sagot niya pero nakatitig ako sa kanya at nagtataka. Nagbasa ka na yata tungkol sa Muslim eh. Mahal, huwag mong sabihin na sinadya mong basagin yung rebulto. Hindi.
Ang totoo, hawak ko si Jello nung nilalagyan ko ng garland si Mama Mary. Kaso parang na-out balance ako at natakot ako kasi karga ko nga si baby, kaya yung kamay ko na naglalagay ng garland, ihahawak ko din sana kay baby, pero nahatak ng kamay ko yung garland kaya natumba yung ribulto. Bumagsak dyan, nawasak. Gawa lang sa chalk. Kaya naisipan mo nang mag-Muslim? Hindi. Nung second year ako, may kaklase akong Muslim na taga Chad, Africa. At noon pa lang, naunawaan ko na kung bakit nag-Muslim si Papa. Muslim ang Papa mo? Oo. Noong namatay siya, hindi na siya inuwi dito. Doon na siya sa Saudi nilibing. Shia Muslim siya. Pati yung Papa ni Tony. Sabay daw silang nag-Muslim noon. So, decided ka na talaga mag-Muslim? Hindi siya sumagot, Kuya Bono, pero kinabukasan lang ng tanghali nung bago ako mag-lunch sa office ko ay tinawagan ko siya. At ang sabi niya ay nasa Singkamas daw siya. Isang street yun sa Marikina kung saan naroon ang Grand Islamic Mosque ng Marikina. Nagtuloy siya sa pagmumuslim, Kuya Bono, at ang nakapagtataka, kasama niya si Tony. At ang dahilan naman daw ni Tony ay dahil Muslim din ang papa niya. Sabay nga daw noon ang papa ni Lino at papa ni Tony na umanib sa Islam noon sa Saudi. Noon ay nagtatrabaho na bilang teacher si Tony sa San Mateo, Rizal. Doon na rin siya nakatira, pero kung bakit nagkasundo sila ni Lino na umanib sa Islam at kalaunan, maging sina Lodi at Cherry na rin. Sa kanilang magkakapatid, si Ella lang ang hindi nila nakumbinsi kahit na nasa Middle East din ito, kasi ang kanyang boyfriend ay isang solid na Iglesia ni Cristo. Hinintay ko noon, Kuya Bono, na tanungin din nila ako kung gusto kong magpa-convert din. Pero ang nahintay ko ay ang salitang ito mula kay Lino noong isang araw na tumawag siya. Mahigit 1 buwan na silang Muslim noon. Ano kaya kung mag-break na lang tayo? Hindi ako makapaniwalang narinig ko yun mula sa boyfriend ko, Kuya Bono. Bakit? Naitanong ko naman. Tingin ko, deserve mo ng mas tamang lalaki, Sandy. Masakit sa akin na pangalan ko na lang ang itinawag niya sa akin, hindi na yung tawagan naming mahal. Bakit mo naisip na hindi na ikaw ang tamang lalaki para sa akin? Dahil ba Muslim ka na? Pwede din naman ako magpa-convert, Lino eh. Gagawin ko naman lahat para sa'yo. Hinihintay ko lang naman na isama niyo rin ako. Hindi yun, Sandy. Ano ba ako ngayon? Yayo ng pamangkin ko. Taong bahay ako. Wala naman akong pakialam kung ano ka. Mahal kita, Lino. Sandy, wag puro puso. Alam kong mahal mo ako pero hindi sapat yun. Trust me, makakatagpo ka ng lalaking milya-milyang mas higit sa akin. Noon, Kuya Bono, ay napaluhan na ako at ang dahilan ng pagluha ko ay dahil sa katotohanan ng gusto na niya akong ipamigay sa iba. Masakit yun pero mali kung ipagpilitan ko pa ang sarili ko. Besides, may isang bagay tungkol sa akin ang hindi pa niya alam, yung pagkamulit siya sa akin noon ni Tito Ranil. Yun, Kuya Bono, ay naaalala ko kapag nakakadama ako ng awa sa sarili ko, lalo na kapag may nagpadama sa akin ng rejection.
Dumaan ang maraming taon, Kuya Bono. Tuluyan nang nawalan ako ng ugnayan kina Lino. Yes, I know may kinalaman ng pride ko sa pagkakasara ng relasyon ko sa kanila. Uso na rin ang Facebook noon at friends ko silang lahat dati, and trust me, hindi ako ang nang-block sa kanila. Sila ang nang-block sa akin. Hindi ko na inalam ang dahilan at hindi ko na rin inisip pa, pero hula ko lang ay dahil sa religion na nila at malamang dahil kay Tony. Sa Santa Elena pa lang nung una kong makilala si Tony, ramdam na ramdam ko na gusto niya si Lino. Hindi naman siguro kasalanan kung iisipin kung kaya siya nag-Muslim din ay dahil yun na ang religion ni Lino. At ako din, Kuya Bono, ay Muslim na dito sa Abu Dhabi, UAE. May asawa at magdadalawa na ang anak ko. At nakapunta ako dito sa Abu Dhabi dahil sa daddy ko. Noong unang linggo ng breakup namin ni Lino noong March 2018, naging bahagi ng drama ko sa buhay ang pang-aaway sa mami ko. At noon niya napilitang ipaliwarag sa akin kung bakit sila naghiwalay ni daddy. Religion din. At yun pala ay kay tagal na nilang tahimik na pinagtatalunan. Nag-aaway pala sila, hindi lang namin naririnig. Nagsasakitan pa sila, hindi lang namin nakikita. Natatandaan ko, sobrang dalang naming makasamang kumain si daddy sa bahay. Akala ko noon dahil lang sa maaga siyang umaalis para pumasok sa trabaho at gabi na kung umuwi kaya hindi namin siya nakakasalo. Maliban doon ay marami pang gustong baguhin si daddy pero dahil matatag si mami, hindi siya nagpapasakop. Hindi siya nagpapakontrol kay daddy. Pero inamin sa akin ni mami na niloko niya si daddy noong hindi pa sila kasal dahil sinabi daw ni mami na aanib din siya sa Islam bago sila ikasal. Pero ang nangyari, sa huwes lang sila ikinasal dahil lang sa pinagbubuntis na ako ni mami noon. Naunawaan ko si mami kung bakit kay tagal niyang inilihim yon sa amin pero lalo ko lang ulit inilayo ang loob ko sa kanya kasi lumabas ang katotohanan ng kasalanan niya at niloko niya ang daddy ko. Tanggap ko na mali ang dahilan ko noon kung bakit ako nag-Muslim din kaagad sa Quezon City pa lang noon, pagre-rebelde lang kay mami. Noon para kong nararanasan ng mga pinagdadaanan ni daddy sa napakahabang panahon na magkakasama kami pero hindi siya kumakain kasama namin kasi ako din noon sa mga halal restaurant na ako kumakain. Nakakarating pa nga ako dati sa Payatas para lang makatikim ng ibang luto na halal. Naroon kasi ang Islamic Center kung saan ko kinuha ang certificate of conversion ko. That time ay nakakapag-drive na akong mag-isa. At naging matapang lang talaga ako noon para magsolong magmaneho noong pinagdadaanan ko pa ang heartbreak ng paghihiwalay namin ni Lino. Like ang dami kong kinatatakutan dati na bigla kong kinaya nung pakiramdam ko'y wala nang dahilan para matakot pa ako sa kahit ano. Naging istrikto at masungit din ako noon sa shop, lalo na kapag oras ng sala, dapat walang maingay. Kung kailangang isarado ang shop, ipapasara ko para lang makapagsala ako ng maayos. Pinanood lang ako ni na Mami at Amir sa mga ginawa ko sa buhay ko noon, lalo ng pagdadamit ko. At dahil sa pagiging Muslim ko na, lalo akong nalayo sa mga lalaki. Lalong na zero ang love life ng lola mo. Until one day, kinausap ko si Mami kung may mga documents siya ni Daddy na may nakalagay na address niya sa Iran. What are you planning to do this time, Sandira? Matapang niyang tanong. I will find him.
October 2019 nung puntahan ko si Daddy, natagpuan ko naman ang mga kamag-anak niya, kapatid niya sa Tabriz pero nandito pala sila ng pamilya niya sa Abu Dhabi. Tinawagan nila si Daddy noon at umiyak si Daddy noon. Ora mismo ay nagdasal daw siya dahil hindi siya makapaniwalang may isa siyang Pilipinong anak na nag-abalang hanapin siya. Two weeks din ako sa Tabriz bago ako nag-flight papunta dito. Nahirapan ako sa Tabriz dahil sa language barrier. May mga pinsan akong babae na hindi kasi nakapag-aral kaya hindi kami nagkakaintindihan. Dito sa Abu Dhabi ay walang naging problema dahil college professor ang stepmother ko at nag-aaral sa international school ang kambal na half-brothers ko. Mas magagaling pa silang mag-English kaysa sa akin at ang cute nila. 38 days ako dito noon at nung una masaya naman pero nung magtagal ay naboboring na rin ako. Halos wala na akong ginagawa kaya't nabaling ako sa social media. Gumawa ako ng bagong account ko sa Facebook gamit ang Muslim name ko at ang profile picture ko ay nakaabaya. Hinanap ko si Lino sa Facebook at natagpuan ko naman. Napangangapa ako nung mabasa ko ang work niya. Estilat Ajman. Ginugol ko pa at hindi ako makapaniwalang nasa iisang bansa pala kami. Medyo magkalayo nga lang dahil nasa Abu Dhabi ako while siya ay nasa Ajman. Lagpas pa yun ng Dubai at Sharjah. Inad ko siya at wala pang 5 minuto ay nag-notification ng Facebook ko. Kinonfirm na ni Lino ang friend request ko at may message pa siya. Hi Sandy. Ikaw ba talaga yan? Bakit iba ang pangalan mo at totoo bang nandito ka rin sa UAE? Nireplyan ko lang siya ng, Yes, Lino. Dito ko nahanap ang daddy ko. Kinabukasan noon Friday ay pinuntahan ako ni Lino. May sarili din siyang kotse. Ipinakilala ko siya kina Papa at kaagad niyang naka-vibes ang mga little brothers kong sabik na sabik magkakuya. Nakipagpalit pa si Lino noon ng day off para maihatid niya ako sa airport nung time na kailangan ko munang bumalik dyan sa Pilipinas kasi kasal ng ate Sheila ko. Noong time na yon na hinatid pa ako ni Lino sa airport dito sa Abu Dhabi, hindi pa kami ulit kasi 9 days pa lang since magkatagpuan kami sa Facebook. Pero dahil napaaga kami ng dating sa airport ay nagkaroon pa kami ng time na mag-usap and he started by saying, Sandy, pwede ba tayong mag-take to sa naging relasyon natin noon? Tiningnan ko siya sa mga mata niya. Well, nung pinuntahan niya ako dito kinabukasan matapos kami magkita sa Facebook, nakapagkwentuhan na rin kami tungkol sa mga personal naming buhay and nalaman kong wala pa siyang asawa at hindi naman naging sila ni Tony though. Inamin daw ni Tony sa kanya na mahal siya pero maayos daw niyang kinausap ni Tony na ang pagmamahal na kaya niyang ibigay kay Tony ay pagmamahal lang ng isang kapatid. Ako naman since naging Muslim ako, wala naman ni isang na-link na lalaki sa akin so ang sagot ko kay Lino noon ay, Yes, why not? Subukan ulit natin. Nakabalik din kaagad ako dito, mahigit 1 buwan lang matapos ang kasal ni Ate Sheila. Si Daddy ang sponsor ko kasi mataas na rin ang posisyon niya sa Hajj Abu Dhabi. 5 months Kuya Bono bago ako nakahanap ng maayos na trabaho dito pero ngayon ay naka-maternity leave ulit ako dahil in 2 months ay isisilong ko na ang pangalawang baby namin ni Lino. Dito na rin kami nagpakasal noon. Dito rin kami nag-rent ng apartment sa tabi ng villa ni na Daddy.
Tuwing Thursday lang kasi ng gabi nakakauwi dito si Lino, then babalik din ng Ajman madaling araw ng Sabado. Nung isilang ko ang panganay namin, 1 taon din akong natambay kasi nag-alaga ako ng baby. Pero nung 1-year-old na siya ay iniiwan ko na lang siya sa nursing home dito. Mostly mga kabayan naman ang mga nag-aalaga. At ganun ulit ang mangyayari pagkatapos kong manganak. 1 taon ko lang aalagaan ang baby ko, then papasok na ako sa work kasi sayang naman. Besides, sobrang mapagkakatiwalaan naman ng mga kabayan na nag-aalaga ng mga baby namin dito. Sa mga Muslim na isinilang, maunawaan ko kung ibabash nyo ako dahil sa reason ng pag-convert ko noon. Pero sana makita nyo rin kung paano ako dinala ni Allah sa sitwasyon ko ngayon. I was blessed and there's no question about that. Simula din noong naging Muslim na si Lino, naging okay na ang buhay nila. Lahat na sila ngayon ay may maayos na trabaho. May asawa na rin si Cherry at si Lodi na lang ang nakatira sa bahay nila sa Marikina. Si Tony doon na nakapag-asawa sa Rizal. Katoliko ang napangasawa niya kaya tumalikod lang din siya sa Islam. Wala akong hangarin na maging kwento ito ng religion kasi kahit hindi ako religyosa nung kabataan ko, ay nirerespeto ko lahat ng tao maging anuman ang kanilang religion. It's only that I found my real happiness and completeness dahil sa pagpasok ko sa Islam. Hanggang dito na lang kaabang at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Sandy. Una sa lahat, Sandy, maraming salamat. Napaka-inspiring nga ng iyong kwento. Talagang tadhana, no? Isang kwentong tadhanang napakaganda. And tama ka, wala akong nasisilip na ang motibo ng pagsulat ay dahil sa religion. Hindi ba? Nagkataon lang at tayo, syempre, kahit ano po ang religion ninyo, babasahin natin ang inyong mga kwento, makabang. And huwag nyo na pong tingnan yan sapagkat ang mahalaga sa bawat kwento ay yung aral at inspirasyon, hindi ba? Again, maraming salamat sa iyo, Sandy, and may Allah bless you always and your family. At ngayon sa ating mga shoutout, mula sa ating Facebook page na Bonworks. At tayo pa rin yun ha, binago lang natin ang pangalan. At sana okay lang sa inyo. Paki-follow pa rin kung hindi pa rin kayo naka-follow sa ating Facebook page. Zero says, wow, may aabangan na naman ako. Salamat. Josie Flor Simangan. Hi Kuya Bono, pa-shoutout po from Flora Payao pero dito ako ngayon sa UAE. Sobrang addict po talaga ako sa mga binabasa mo, Kuya. Andiyan yung kinikilig ako, tapos tatawa, yung iiyak ko. Kasi karamihan kasi is talagang nakakalungkot naman talaga. But anyway, ingat po kayo and God bless you to Josie Flor Simangan. Kai Omi, good morning sa lahat. Salamat sa pag-upload ulit. Pa-shoutout, Kuya, kay Andrada Madayag, Ache Bethany Spears at Connie Bilog ang mundo. Listening here in Hong Kong, salamat sa iyo. Jeric, pa-shoutout Kuya Bono from Uma, Lubuagan, Kalinga, listening here in Porac, Pampanga. And Rosalie Picog says, shoutout Kuya Bono, laging nag-aabang. Yehey, may papakinggan na naman. Here in Saudi, dati sa Pinas, ngayon Saudi na ako. Okay, ingat lagi dyan. And Kabiyahero sa vlog, nag-iba naman ang logo mo, Lods. Oo nga, kasi marami na tayong ginagawa, inaasikaso. Okay? Marami tayong trabaho, kaya pagsamasamahin natin dyan. Okay? And Tyron G, shoutout Kuya Bono, always listening here in Qatar from Nueva Vizcaya po ako. Salamat and God bless you too.
Ria Estrada Uduria, pasyal Kuya Bono, Bangor here in Kuwait. Sana everyday may bagong upload. Sana nga. Rumbawa, Bunwen, Jackie. Ay, eto na naman tayo. Shoutout sa lahat. Thank you, Kuya Bono. Maraming salamat, Jackie, sapagkat nandyan ka pa rin. Karamihan kasi ng mga story senders kapag nabasa na yung kwento nila, hindi na sila nagpaparamdam. Maliban sa'yo, Rumbawa, Bunwen, lalo na sa mga old story senders, maliban kay Angela Pulin. Maraming salamat at nakakapag-chat ka na ulit. Thank you so much. And don't worry, babasahin natin ang part 3 ng iyong kwento. Kailangan lang nating pakiramdaman. Kasi alam mo naman, naging kontrobersyal lang yung huling bahagi ng kwento. Ayaw nating makalikha ng ano pa man. Nabubulol ako sa'yo. Nai-intimidate na ako kay Angela Pulin kasi iba na talaga siya ngayon. Okay, anyway, pag-aralan namin ha. Geraldine Dalit, Makabagal Piedad, Maulan o mga Kuya Bono, thank you sa new upload. Thank you, Geraldine and Jacel Joy Duldudao. Salamat sa bagong upload. May papakinggan na naman po kami. Pa-shoutout po dito sa Cairn Hill, Suan, Hong Kong. God bless you too. Jen Buraga Mangulad, shoutout to you. Nakakaiyak ba ito? Parang may kaagaw meron ba? Wala, hindi ba? Sherwin Aquino Samandre, shoutout to Kuya Bono. Andito na ulit sa Baguio kahit malakas ang ulan, nagwo-work para sa pamilya, kinakain lahat ng nagsasakripisyo kasi mahal ko sila kuya. Salamat sa bagong kwento. Thank you, Sherwin. Akala ko meron na excited March, sabi nang hindi ko mabasa. Korean ba to o Japanese? Sherry and John, pasyal Kuya Bono, si Kuya RJ po. Sinusulat ko na po yung updates ng kwento ko, abangers nyo dito sa Cavite. Thanks lahat, Kuya RJ. And Yang, hello Kuya Bono, pa-shout naman po, Delphin and Respicio family. Always abangers po. Thank you, Yang. Dang Tolosa, shoutout po abangers here in Hong Kong. Salamat sa'yo. Christy Balawang, listening here in Hong Kong, nagkakape. Shout ka dagiti aming friends and relatives ko around the globe. Joe Gumaru, good morning Kuya Bono, pa-shoutout po. Team Amag na walang work ngayon dito sa Santa Maria Isabela. Iya Cubs, hello Kuya Bono, may papakinggan na naman. Nagmayat, aliw-liwa kanyami nga OFW Kuya Bono. Ingat tayong lahat, God bless. And lahat ng listeners ng Hong Kong, maraming salamat. Maylin Kuntapay, Zinampan, shout out to you. Cherisa Mateo, Kafugawan, pa-shout kay Bono dito sa Tuaw. Mami Net, Nong Apong, Ate Cheryl na mag-birthday ngayon, kasamahan ko sa trabaho. Ate Rona, ingat tayong lahat sa Baguio. Ayun, tapos na. El Deveraturda Tansyongko. Ulitin natin ha. El Deveraturda Tansyongko. Salamat sa new upload. Sending love and hugs from Taiwan. Thank you, El. Ramil Bulaga Hek Iyawan, abangan from Aguinaldo, Ifugao. Shoutout sa mga adik noong siras hanggang ngayon. Thank you sa inyo. Chris Joy Dulnuan Pinkihan, blessed day to you. Pa-shoutout from Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Daisable Machas Rivera, a guide, shoutout to you. Ebet Ramos Tesoro Pub, shoutout sa mga kapwa ko Making dito sa Natuwalan, Gudog, Lagawe, Ifugao. Shoutout sa inyong lahat dyan. Gurbak Ubuan Baluang, blessed Friday. Salamat sa iyo. Nagwapo mit ni Gurbak Ubuan Baluang nataer. And Pamela Azlene Pahuyo. Shoutout sa family ko sa Cagayan de Oro, Kuya Bono. Salamat sa pagbabasa ng story. Nakakawala ng pagod sa work araw-araw. Ng pakikinig, Pamela from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Chris Villanueva, hello Kuya Bono, pa-shoutout po. Always listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Irma Evangelista, shoutout to you. Ganun din kay Melski Salvador, sorry. Jan sa Macau.
Jede Real Mission. Wow, my new upload. Kaya paano lagi ako nakikinig sa stories mo sa YT? Hoping someday ako naman ang magbahaga ng kwento. Sige, simulan mo ng pagsusulat. Lee de los Santos Langkita. Shoutout po sa mga anak ko, sina Yasi at Sofia. Miss na miss ko na kayo, anak ko. I love you both. Always a banger here in Jeddah, Saudi Arabia. Lee de los Santos Langkita ng Tumawini, Isabela. Mika Els. Shoutout kay Bono Ella B from Alfonso Lista. And kay Ella Reyes Corcuera. Iyaman kuya, your avid listener, more power. Mika Els. Thank you. Hi Kuya Bono, have a good day. Thank you sa mga story na binabasa mo. Shoutout sa mga TikTok friends ko na nakikinig rin, sina Melda, Jazzy, Balmond, Gojo, The Sad Boy, si Papa Jeb, si Rona at si KD from Sara ng Sinwu District, Taoyuan, Taiwan. Pasensya na kung maligbasa ako sa mga lugar dyan ha. Cheryl Kulisipag, Bangayan, Pasinos. Shoutout to you. Marinig Castro, Heartache na bagay song na Till My Heartache Ends. And mula naman kay Antonio Ferebindiza, Kuya pa ipatokar mo man tayo sa muwing napakasakit Kuya Eddie. Han nga mabalin ka po ta, dati copyright na. Basta no, agi patugtog tayo ti kanta nga sikat, ken original, makapiright tayo. Kaslay niya nangyari, hindi nga iti Kahugot TV, nagadok copyright na isang imbanda. Mano nga bulan nga hantay na naluktan. Ngem, nagawan natin ng paraan. Basta huwag na tayo magpapatugtog ng mga sikat at mga original music. May mga libreng kanta sa YouTube, kaya lang yun nga, hindi sikat. Panghuli, Meli Blagag. Mapanakit ba ito? Sakit ng caption eh. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, kakwento, kaabang, and may God bless us all.